Mga kaibigan, welcome sa channel na ito. Ang lugar kung saan hindi natin kinakagat ang mga fake news, kundi kinakagat natin ang totoong kwento. Ako po si Lan, no? Ang inyong host dito sa hashtag Walk with Lan. At ngayon, tayo'y magdidiskusyon ng isang bagay na nagpapa-viral sa buong Pilipinas. VP Sara Duterte muling humarap sa mga tanong ng media sa Pangasinan. Hindi ba nakakatawa yung mga press na parang mga asong gutom sa chismis biglang nagsiksikan sa kanya habang siya'y abala sa pagtulong sa mga kababayan. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, pauna natin, i-like at i-subscribe na agad. Bakit? Kasi sa ilang mga minutong ito, bibigyan ko kayo ng factual, in-depth na paliwanag na hindi nyo makikita sa mainstream media. Walang flop, pero substance with a dash of wheat. Kasi hindi naman porket seryoso, hindi tayo pwede maging matalino at masaya. Ngayon, imagine si VP Sara sa gitna ng mainit na araw sa Lingayen, Pangasinan, nagdi-distribute ng tulong sa mahihirap. Tapos biglang lumabas ang mga mikropono na parang mga multo sa pelikulang horror. Shocking, oo, pero para sa akin, heroic. Bakit? Dahil sa panahon na lahat ay takot magsalita, siya'y nagkatayo ng matatag. Ready na ba kayo? Let's go, mga kaibigan. Mga kadeyo, makalma. Simulan natin sa basics kasi hindi tayo mga bata na pinapakain ng chismis. Base sa mga verified reports mula sa GMA News at iba pang sources noong late 2024 hanggang early 2025, ito ang eksaktong timeline. Noong November 2024, sa ika-89 anniversary ng Office of the Vice President sa Lingayen, Pangasinan, si VP Sara ay nag-distribute ng mahigit 2,000 gift packs sa mga beneficiaries ng DSWD, mga pamilya na apektuhan ng bagyo. Sabi pa nga ng Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, sunod-sunod ang bagyo, kaya malaking tulong ito. At doon, habang nagpapasalamat siya sa publiko, biglang dumating ang mga media reps. Hindi basta tanong, mga loaded questions tungkol sa confidential funds, impeachment threats, at kung ano-ano pang political drama. Pero wait, para ba't itong yung pelikulang ng Godfather, yung mga tauhan na akala mo'y kaibigan, biglang magiging interrogators? Si VP Sara, hindi siya tumakbo, sumagot siya ng diretsyo, matapang at walang filter ha. Sabi niya, gamitin natin ang power ng boto para sa mga anak natin. Boom! Hindi yun yung tipong scripted answer na galing sa PR team. Yun yung raw and edited truth na kailangan ng bayan, mga kaibigan. At dito sa hashtag Walk with Lan, ini-endorso natin si VP Sara Duterte sa 2028. Alam nyo po ba, mula pa nung 2015, lahat po, at mula nung dati-dati pa, lahat po ng sinasabi natin na mananalo ay nananalo. At ang mga taong sinasabi nating matatalo ay mga natatalo. No? Pero syempre, hindi naman po 100% yon. Siguro mga 90 to 98%. Yun po. Ayon sa Rappler at Wikipedia updates, hanggang October 2025, ang impeachment case laban sa kanya na inihain noong February 2025 ay tungkol sa alleged misuse of 612.5 million pesos confidential funds at threats kay President Marcos. Pero sa press con na ito sa Pangasinan, ipinakita niya na hindi siya natatakot. Nagtour pa siya sa Casa Real at Provincial Museum pagkatapos. Parang walang nangyari, mga kaibigan. Resilience level, expert, mga kaibigan. Okay, tanong ko sa inyo, kung kayo ang Vice President, tatakbo ba kayo o haharapin? Comment down below. Ngayon, mga intellectual na manonood, let's go deeper. Hindi lang ito isang simpleng presser. Ito'y chapter na mas malaking telenovela ng Philippine politics. Si Inday Sara, anak ni dating Presidente Digong na nasa dahig ngayon at nakakulong, ay hindi basta politiko.
Siya'y lawyer, mayor, vice president. At ngayon, VP po siya. Sa 2022 elections, nanalo siya ng landslide, over 15 million votes. Bakit? Dahil sa kanyang Davao style, direkta, anti-corruption, pro-poor mga kaibigan. Sa Pangasinan event, ang mga tanong ng media mostly centered sa 2025 budget hearings kung saan tumanggi siyang magbigay ng details sa OVP funds. Ayon sa House Committee on Good Government reports, dinifer daw ang 2025 budget nila dahil sa allegations. Pero teka, yung mga nag-iimbestiga, hindi ba sila rin ang nagbabayad ng kanilang sariling confidential trips sa Europe? Hypocrisy match mga kaibigan. Sa October 2024 press con, ang Marcos admin sa disaster management talagang binatikos, healthcare, drug war issues. Sabi niya, fair ang tatay niya, si PRRD, na nagligtas ng milyong-milyong buhay sa EJK claims. At ang Pangasinan, ipinakita niya ang aksyon, tulong sa typhoon victims, hindi puro salita. Compare to sa mga critics like Laila De Lima na tumutukoy sa kanya na hindi tumutugma sa realidad. Pero sino ba ang mas malapit sa realidad? Yung nasa field na tumutulong o yung nasa detention na nagpo-post ng memes? Imagine if this were a chess game. Si VP Sara ang queen na hindi natatakot sa bishops ng media. Sa 2025 midterms, ito'y signal. She's gearing up, urging voters to choose wisely. Check ang Comelec data. ERVIs tumaas dahil sa tensions, pero siya'y nanawagan ng peace. Subscribe na kung gusto nyo ng higit pang breakdowns like this. Next week, deep dive sa impeachment circus mga kaibigan. Mga kaibigan, oras na para sa sharp critics kasi hindi tayo bias rito, pero pro-truth tayo. Bakit laging pinipick on si VP Sara? Per Bandera Inquirer, umaani siya ng backslash dahil sa kontrobersyal na pahayag laban kay PBBM, FL Lisa at Speaker Romualdez dati. Threats, Oo, sinabi niya na pupugutan ng ulo sa metaphorical sense, parang sa old Duterte rants, pero factual, walang ebidensya na actual plot per NBI probe mga kaibigan. Yung mga akusasyon ng Ben Tulfo tungkol sa personal life niya, bisexual rumors with Solieca Lopez, parang tabloid na naghanap ng clicks. Si Sara sa halip na mag-deny, focus sa trabaho. Sa Pangasinan, nagbigay ng sustento sa mahihirap, hindi chismis mga kaibigan. Compare sa INC rally noong January 2025, 1.5 million supporters laban sa impeachment. Yun ang tunay na power. Sa konteksto ng 2025 elections, ito'y test ng political capital niya. Per Rappler profile, January 2025, tough year for her. Disbarment case sa SC, house detention threats. Pero sa presser, ipinakita niya ang wit. Hindi ko sinasabi kung sino ang iboboto nyo. Subtle shades sa rigged votes. Ito'y echo ng politika. Better to be feared than love. Pero siya'y love ng masa dahil sa aksyon mga kaibigan. Totoo ba ito? Mala circus ang hearings tulad ng sinabi ni Teddy Casino. Oo. Dahil sa presence ni PRRD. Pero para sa akin, that's entertainment with substance. Like at share kung agree kayo mga kaibigan. Ngayon, let's zoom out. Engaging discussion time sa gitna ng heat index na 42 degrees sa Dagupan. Wait, mali ang date mga kaibigan. Okay, si VP Sara ay yung cool head. Implications. Una sa midterms, urging wise voting means anti-dynasty pushback pero pro-Duterte legacy. At sa 2028, tingin ko mananalo po siya. Per DWIZ reports, October 2025, nababa ang focus crime sa 2025, credit sa anti-drug continuity. Kung siya ang magiging next president, expect more farm-to-road projects, hindi puro photo ops. Yung Quadcom hearings na nagdidig sa drug war, si Bato del Rosario at Kerwin Espinosa ang witnesses, pero si Sara, defender ng tatay niya. Historically, female VPs like Leni Robredo face similar scrutiny, pero si Sara's edge ay charisma, pop culture nod, no?
Parang si Daenerys sa Game of Thrones, Dragons, supporters sa likod niya. Subscribe para sa comparisons like this, mga kaibigan. Sa comment section, sinong mananalo sa 2028? Sara o ang iba? Engage tayo, mga kaibigan. Okay, mga kadeo, mga kawok, sa lumipas na ilang mga minuto na ito ang natutunan natin. Una, si VP Sara ay hindi perfect. Walang politiko na ganon. Pero sa Pangasinan, ipinakita niya ang tunay na leadership. Harapin ang apoy, hindi umiwas. No? Sa mundo ng politika, ang media ay parang weather. Mainit pero kailangan mong magsuot ng sunscreen, mga kaibigan. Okay. Ito po yung mga sources natin. GMA, Rappler, Balita.ph, huwag maniwala sa headlines lang. No? Ito'y reminders na ang demokrasya ay hindi spectator sport. It's participation. At sa 2025, 2020 to 2028, gamitin natin ang boto tulad ng sinabi niya. Kung si VP Sara ay may Netflix show title, Rated VP, Warnings for the Weak-Hearted, Rated A for Awesome. Salamat sa panonood ng ilang mga minuto. Proof na kayo'y tunay na engage. Like kung natutunan kayo. Share sa friends na kailangan ng real talk. At subscribe na agad with bell icon para sa higit pang witty, in-depth vids tulad nito. Okay, next natin, mga kaibigan. Deep dive sa INC rally effects. Comment down below. Anong tanong mo kay VP Sara Duterte? See you again, mga kaibigan. God bless at ingat sa mga fake news. Mabuhay ang Pilipinas.